Una, patungkol dun sa pagtakas ni Bato o kaya kung anong relasyon nito sa kaso ni Duterte, tingin ko wala naman. Well, legally, the case of Bato can proceed independent of the case of Duterte. So right now, we're at the stage of trial for Duterte's case. For Batos, it could open to pre-trial. Nagpapatuloy pa rin at walang magiging epekto sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawang pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Atty. Cristina Conti, isang ICC Assistant to Counsel, hindi kinakailangan na maghintayan ng kaso laban kay FPRRD at kay Senator Bato. They could proceed independently, separately. Hindi po maghihintayan ang dalawang kaso na yan. Patungkol sa pananagutan ng mga senador or particularly ni Senator Robin Padilla doon sa pagpapatakas kay Bato, ang batas na sumasaklaw doon sa pag-aresto ng mga suspect o may ICC warrant ay national law. Kaya batas ng Pilipinas ang magpapanagot sa kanya kung sakasakali. Dagdag pa ni Atty. Conti, nakarating na rin sa kaalaman ng ICC ang mga nangyari sa Senado mula noong paglitaw hanggang pag-alis ni Senator De La Rosa. Tinitingnan nila ito with, of course, interest, great interest. Pero para sa kanila, ang proseso nila ay magsisimula upon the surrender or turnover of custody of Bato de la Rosa to the ICC custody. Samantala, ipinahubayan naman ni Atty. Cristina Conti sa magiging resulta ng investigasyon ang posibleng kaharaping reklamo ni Senator Robin Hood Padilla. The knowledge of the ICC as to his role could just be one, taken note of, so parang noted, o kaya two, it could be taken with serious consideration because in case he knows where Senator Bato de la Rosa is, well, the Philippine government should take him to account under the obstruction provisions of domestic law. Sa kuha ng closed circuit television o CCTV mula sa Senado noong May 14 ng madaling araw, makikita na magkasamang lumabas ang Senado sina Senator Padilla at Senator Bato bandang 2:30 ng madaling araw. Pero yung konteksto ng mga pangyayari ay pwedeng gamitin ng mga prosecutor and even ng victims dito sa kaso ni Duterte. Kasi sa ngayon, patuloy ang pangangailangan. So there is necessity to keep Duterte detained. Pangangailangan na makulong siya dahil malamang sa malamang hindi siya magko-cooperate sa ICC. Kaugnay nito ay dismayado rin sina Atty. Conti sa mga ginagawang aksyon ng pamahalaan, partikular sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi para sa amin, ang point of view pa namin ay 6 months. Nung inisyo yung warrant, yung binabanggit ko kanina na notice sa mga bansa, ginawa na noon pa. So last year pa po pala itong warrant na ito. Ibig sabihin, 6 months and counting na ang unenforced warrant of arrest ni Bato. Ngayon lang natin nalaman bilang publiko, pero wala naman tayong role doon sa sa enforcement ng warrant. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.